Ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas ay magpapatuloy hanggang sa mamatay ang isa o pareho sa kanila. Ang sigaw ng buong mundo ay nahati sa dalawang tinig, yung gusto ng ceasefire at yung gustong sumulong o ipagpatuloy ang gulo. Ano man ang grupo o bansang kakampi mo o kung sino ang sisihin mo. Naiwasan sana ang massacre kung nangyari ang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre. Isang Israel sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Ito ay Goliath kumpara sa Gaza. Gayunpaman nagulat sila sa pag-atake ng Hamas at hindi man lang namalayan na may plano ang Hamas na gawin sa kanila ang ganoong bagay. Ito ay tila hindi pa naganap. Itinuturing nilang kaaway ang Hamas, ngunit ang Israel ay may kapangyarihang sumakop sa Gaza. Paano nangyari ang sorpresang pag-atake na ito? Ang linya, 60 kilometers ang haba, isang steel wall na natatakpan ng ultra-sharp barbed wire na sinasabing mahirap masira. Patuloy na sinusubaybayan ng mga kamera, sensor, remotely controlled machine gun at observation tower ang paligid. Kahit na pumunta ka sa ilalim ng lupa o gumawa ng tunnel, mag-ingat dahil ang mga tunnel ay nilagyan ng mga radar na maaaring makakita sa iyo bago mo ito gawin. Bago tumago sa padera ng seguridad, ang Hamas ay nagpalipad ng mga commercial na drone at naghulog ng mga bomba sa mga bantay na tore, isa bawat 2 kilometro. Ilang gwardiya lang noon ang agad na napatay sa pagsabog. Ang mga sakay na armado ng mga rifle at granada ay nadula sa mga puwang sa defensive wall. Ang isang bulldozer ay bumagsak sa isa sa 8 bakal na gate na pinag-uusapan na nagpapahintulot sa pag-access sa transportasyon na naglalaman ng mga machine gunner. Magugulat ka na malaman na kung ang pagkakamali ay naitama kaagad, ang buong mundo ay hindi masusumpungan ang sarili sa ganitong estado. May mga taong naniniwala at marami ang nag-alala. Ang tanong, talaga? Habang papalapit ang Disyembre, nagpapatuloy ang paghihimay sa maliliit na lugar ng Gaza Strip. Sa wakas, ang buong lungsod ay halos ganap na nawasak at ang kabuuang bilang ng namatay ay umabot sa humigit kumulang 12,000. Mahigit 1 milya ng bahay ang inilipat sa ibang lugar at ang mga tao sa gitnang silangang Europa at maging sa Asya ay umaasa na ang 2 pangunahing ospital, ang Al-Shifa at Al-Quds, na may daang-daang mga pasyente ay mananatiling hindi maapektuhan. Kabilang dito ang mga nasugatang bata, patatandang babae at maging ang maliliit na bata. Ilang bansa na ang nagpoprotesta sa pagsususpinde ng sunog para matulungan ang mga sibilyan. Sa gitna ng nakakagulat na kapalaran ng sangkatauhan ngayon, nagtataka kung ano ang kahulugan ng isang tinubuang bayan para sa grupong Hamas. Isang estado na may pinakamalakas na bakod at pinakamakapangyarihan at pinaka-advanced na sandata militar sa silangan. Paano ito nangyari? Gaya ng naiintindihan ng lahat, nananatiling tahimik ang grupo sa loob ng 2 taon pagkatapos ng matinding labanan sa pagitan ng IDF at Hamas noong Mayo 2021 na binanggit ang paglikas ng ilang pamilyang Palestinian na naninirahan sa Jerusalem. Noong panahong iyon, lubusang hinalughog ng mga puwersang Israeli ang kuweba at nasamsam ang isang malaking halaga ng mga armas. Ito ang dahilan kung bakit nagkasundo ang 2 bayan ng Israel na natalo nila ang kanilang kaaway. Noong 2021, hindi kasali ang Hamas ngunit ang Islamic Jihad ay naglalaba kasama ang mga kababayan nito upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng 2 bansa. Ang pamunuan ng Israel ay nagbigay ng pahintulot sa mga Palestinian na magtrabaho sa Israel. Ayon sa Associated Press, maraming straight Gazans ang may work permit sa Israel at kumikita ng 10 beses na mas mataas kaysa sa Gaza. Nagdulot ito ng kaginhawan sa maraming Palestinian na nagpapataas ng pag-asa na sa kalaunan ay magiging mas tahimik ang lugar habang mas maraming tao ang nagsimulang kumita doon. 2 taon nang nananahimik si Hamas. Kasabay nito, ang ilang miyembro at ang kanilang mga pamilya ay sumulong sa ibang mga bansa upang mamuhay ng payapa. Noong 2021, iniulat ng Arab Weekly na habang ang mga pinuno ng Hamas ay nagsasaya sa ibang bansa, marami ang nadidismaya sa pananahimik sa pagdurusa sa Gaza. Ang mga kalaban ng grupo, ang Palestinian Authority, ay tinanggap ito at iniwan ang pamumuno sa mapanupil na grupo. Ito ay isang kakilakilabot na pangyayari sa paningin ng mga Israelita. Ang dating moral na kaaway na ito ay naging tahimik at marahil ay hindi na nila kailangang mag-alala o matakot sa panganib. Nagkamali sila doon. Lingid sa kaalaman ng marami, ang pananahimik ng grupo, mga bakanteng trabaho at pag-alis ng mga pinuno ay hindi palatandaan ng tunay na kapayapaan.
Pagkus, parang may matinding init sa ilalim ng bulkan, naghihintay ng marahas na pagsabog. Sabi nila may kalmado bago ang bagyo. Iilan lamang sa mga miyembro ng IDF ang nakakaalam tungkol sa plano ng pagsalakay dahil alam na ang IDF ay may mga espiya sa Gaza Strip na maaaring maglabas ng mga lihim. Tulad ng anak ni Hamas na dating bahagi ng grupo ay nagbahagi ng mahalagang impormasyon sa kaaway sa likuran niya. Ginamit ng Hamas ang katahimikan para magplano, isang planong hindi malilimutan ng kaaway. Ano ang malaking pagkakamali? Kasalukuyang sinusuri ng maraming eksperto ang pag-atake upang matukoy kung anong mga pagkakamali ang humantong sa labanan sa Gaza. Naniniwala ako na ginawa ito upang maiwasan ang kaguluhan na pumatay sa libu-libong sibilyan. Anong nangyari? Bandang alas 6:30 ng umaga noong Sabado, Oktubre 7, nang sumisikat pa ang araw, libu-libong rocket ang bigla at tahimik na lumipad sa kaliwang bahagi ng Israel sa Netiv HaAsabara, Erez at Sderot. Ang iba pang mga rocket ay umabot sa Jerusalem at Tel Aviv. Pinalaya sila. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagpadala ang IDF ng text message na nagbabala sa publiko. Maraming tao ang nagulat at nataranta. Parehong abala ang Iron Dome at ang IDF sa pagkaputok ng mga rocket, kaya hindi pinagpalagay na anumang masamang nangyayari sa kaliwang bahagi ng estado. Pumasok ang mga espesyal na puwersa sa Baku habang lumilipad ang mga glider sa itaas at pinasabog ng ilang drone ang mga communication tower at surveillance camera. May mga tao pa rin na nakahubad at hindi makahingi ng tulong. Ang mga ani ay nakikitang pumapasok sa isang maliit at walang bantay na tarangkahan. Agad silang pumunta sa pinakamalapit na bayan, ang Delot Police Station. Ang distansya ay 4 na kilometro at ang oras ng paglalakbay sa pamamagitan ng motorsiklo ay humigit kumulang 5 minuto. Hanggang ngayon, habang umalingaw-ngaw ang mga sirena sa Tel Aviv at Jerusalem, kakaunti ang nakakaalam na ang mga bakal na bakod ay sinisira. Ilang mga video ang naipost online na nagpapakita ng mga bulldozer na dumadaan sa mga tarangkahan. Sa ibang lugar, bandang alas 7 ng umaga, nagkaroon ng panibagong kahindik-hindik na pamamaril sa isang binata sa isang supernova festival na ginanap sa bayan ng Reims, ilang kilometro lamang mula sa Baku. Daang-daang kabataan na hindi pinayagang makatakas at sinunog ang kanilang mga sakyan. Mahigit 200 katao ang naiulat na hostage mula sa iba't ibang lungsod at pinabalik sa Gaza. Kamakailan lamang ay binuksan ng IDF ang basement ng isang ospital kung saan ilang hostage ang hawak bago inilipat sa mas malalayong lugar. Ito ay pinaniniwalaan na 2,000 miyembro ng Hamas ang tumawid sa hangganan sa loob ng ilang oras at nagdulot ng kalituhan na pumatay sa pagitan ng 1,000 at 2,000 Israelis. Halos alas 7 na nang makita ang mga sundalo sa mga surveillance cameras, ngunit gabi na. Sa panahon ng pagsusuri, napansin ng mga analyst ang maraming pagkakamali sa Israel. Ang isa ay ang pagtitiwala ng IDF na ang Hamas ay hindi nagdulot ng anumang problema sa loob ng 2 taon. Huwag mag-alala, ito ay isang pagkakamali. Ayon sa Reuters, iniligaw ng Hamas ang Israel nang pinaplano ang pag-atake. Bukod dito, kahit nabigyan mo ng trabaho ang isang Palestinian, walang garantiya na magbabago ang isip ng mga tao tungkol sa kanila. At ang paggamit ng teknolohiya sa pagtatanggol ng militar ay madaling na-neutralize ng Hamas. Ang mga tao ay may kakaibang instinct at emosyon na hindi kayang pantayan ng kahit anong advanced na teknolohiya, kaya iba pa rin ang inaasahan natin sa tao kaysa sa mga makina. Ngunit may isang malaking pagkakamali ang Hamas na hindi napapansin ng mga eksperto. Ito ay isang pag-atake sa Israel. Bagaman maraming tao ang sumusuporta sa grupo ngayon, marami ang hindi naniniwala na ang pag-atake ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa libu-libong sibilyan na nawala ng malay. Ang Upper Gaza Strip ay halos nadurog na. Ang airstrike ay pansamantalang itinigil at ang Israeli ground forces ay nagtakda upang hanapin at iligtas ang 150 na hostage na nahuli ng Hamas sa Gaza. Nagpahayag na ng suporta ang United States. Sa Israel, si Pangulong Joe Biden ay may mga ari-arian ng militar dito, mga tauhan ng FBI at CIA at maging ang mga negosyador na tumutulong sa pagpapalaya sa mga bilanggo ng Hamas. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga bilanggo ay maaaring kabilang ang mga Amerikano na naiulat na nawawala. Nagustuhan ba ang video na ito mga kaalam? Comment down below.